na naman tayo. Again, third flag na yan ha. So kung nakapalo kayo, medyo gets nyo na, di ba? O yan, di gumagawa ng flag. Kaya nga sinasabi natin, Tito, bakit nagkokore? Gagawa po ng flag. Kaya natin sinabi sa inyo gagawa ng flag nung huminto. Ayan na po, gagawa na po ng flag. This is a breakout play. Medyo makitid tong range na to. So, support lies on this. Watch out po itong area na to. You know yung mga areas of interest, meaning your support and resistance. Yun yung basic pagkabago kayo sa trading. Support, resistance, trend line. So, meron tayo tinatawag ng mga confluences. Ibig sabihin, yung support mo, meron katabing support. Okay? May kasama siya dun sa support niya. Yung support by supporter. Watch out for this. Itong confluence nitong trend line ng flag, support ng flag, and then ito pong mahabang trend line natin. Look at this. Intersection niya is mga May 19 to Tama yan dito. Watch out for the reaction ng price. Dapat mag-hold. Okay? Usually, pagka may ganitong confluence, matibay dapat. Ibig sabihin po, expect a bounce. I don't know kung pag tumama dyan, tsaka tayo, mas maganda kung pag tamaan muna to, bago tayo lumipad. 1, 2, 3. Okay, 3 beses nang tinatch tong trend line. So, tingnan natin yung pang-apat kung tatalbog pa tayo o tatagusin na natin. I don't know. Kaya po yung mga flags na ganito, again, as mentioned sa inyo, breakout play. Wait for the breakout. Kuyang Jerome, ang laro niya sa breakout is confirmation. Breakout retest si Kuyang, sumasakay. Dun sa retest. Ang isa pong pwedeng gawin is, kasi may breakout na pagbasag dire-diretso, di ba? Dito pumapasok yung DCA strategy. Kasi ang akala ng iba, yung pagdi-DCA, pang long term lang, yung nagbubodega ka lang. Hindi po. Even in active trading, ginagamit natin yung DCA strategy. Ano po ibig sabihin nun? Nakita mo bumasag, you want to buy? Pwede. But don't go all in. Maybe 20%, 30%, pasok ka dyan. Kung tumuloy siya, you have 30% already, kasama ka na. And then kung nag-pull back, you can add. O gusto mo, pagka binasag pa ulit itong area na to, tsaka ka mag-add. Pwede sa pullback o pag binasag. It's up to you. Yung pagdi-DCA po, it helps the trader to avoid FOMO. Kaya maraming na-FOMO ng mga traders kasi gusto nila pagpasok nila all-in agad. Ayaw mag-test buy. Hindi marunong mag-DCA. Yung nga bakit? Ang nasa libro kasi, DCA pang long term. So, it's either that or you wait for a breakout. It's up to you. Again, depende sa experience niyo sa pagte-trade. Kasi kung you have enough experience naman sa trading, most likely, medyo yung batting average mo tumataas. Yung success rate mo tumataas.